Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So, eto po tayo, September 6 na mga kababayan, no? Bilis ng panahon talaga, no? 24 days na lang, tapos na ang September. Pasok na tayo ng October. Medyo lalamig-lamig na, no? At kamusta po ang inyong Friday sa ating bansa, no? Dito po sa Northern America, as of this time, mag-aalas 9 pa lang ng umaga, no? A few hours after tayong matapos mag-live stream, no? Nakakatuwa po ang live stream natin. Ang dami nyo at ang dami ring mga didishit. Yung mga panggulo. Di po ba? At ang pag-uusapan natin mga kababayan, pagpasensyahan nyo na, no? Ito pong tungkol sa isang napakalaking celebrity. Mamaya malalaman nyo kung sino itong celebrity na ito, no? Medyo mellow lang tayo. Pangit naman, sabi ko nga kay Elora, pangit naman pagkagising nyo ng alas 7 ng umaga sa ating bansa, napapanood nyo na, galit na galit si Tokis. Nagmumura si Tokis. Ayaw naman natin na yung umaga ninyo ay yung simula ng araw ninyo ay napaka-bad. Wag naman, bad yun. Di ba, Hilora? So, anyway, marami po tayong article dito at may mga quote cards tayo. Pero yung article, siguro yun lang pong headline at yung mga sinabi ng mga main players, no? So, mamaya sasabihin ko sa inyo sino yung mga napakalaking celebrity na para pong dinaig pa yung yung Blackpink o yung Bini, 'di ba? Binibirocha. Di ba, Elora? May kantang ganun eh. Ako ay isang model. Gustong-gusto ko yung awit na. Ewan ko ba, Maritel? Ikaw kasi, Maritel, nagsimula nito no? Diyan sa Ermita, gabi-gabi sa disco, laging bumubukaka. Ako'y may nakilala, isang hapon na madatong. Naging kaming noon, ngayon ako'y ginumbag. Oy, bakit? Just like yours, Papa. O yan. O, sige, di ba pinatawa ko kayo? Mamaya-maya, no, mga 10 minutes, doon na tayo magagalit. Okay? Pero bago po itong magpatuloy, gusto ko pong i-introduce sa inyo yung ating panauhing pandangal. Sino yan? It's me, Mama Lenlen. Pasok na daw po mga dilawan at pinks. I-subscribe nyo and notify all. Hello daw po pala. At ganun din, tayo po ay nagkakape. Ikalawang kape na natin ito. Binili po ito ng anak ko dyan sa isang coffee shop. Ang pangalan po ay John 316. Okay, Boloy? John 316. Alam na alam mo naman yun. Bakit mo sasabing ikaw ay appointed son of God? O di ba doon pa lang? Sa mga hindi nakakalam kung ano yung John 3:16, for God so loved the world, for He gave His only, Kibuloy, His only begotten Son. For whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Kibuloy, o di ba? O ano ka? May patunay ako na ikaw ay isang bulaan. Ikaw ay anak ni Jezebel. Na ang tatay ay si Judas Iscariot. Yung totoo lang yun, ha? Okay? So, anyway, bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay ng pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings. Nandun na po sa ating community na i-post na natin yung mga taong nagbigay ng super thanks, super chats, and super stickers. No, maraming salamat po sa inyo.
I think nandun si Ate Wanabet. No, si Ate Wanabet, nagpa-super thanks po. Maraming salamat. Sila Ate Bet M. Meron po rin nagpa-super thanks doon. Yung taga Australia, si PJ Crappy. No? At yung sa iba pa po, sila Ines, sila RN Tusens, maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta. At ganun din sa mga nakakasama natin sa ating video premiere and live stream. Paalala lamang po, ang ating pong video premiere, Philippine time, 7 a.m. and 12 p.m. Philippine time po yan. Ang ating live stream is between the hours of 8 or 9 p.m. Okay, so simulan na natin itong mga kababayan. Ang tinutukoy po nating malaking celebrity, tinalo pa ang BTS, ang Blackpink, or ang BINI, talo pa nila si Alden Richards, no? Talong-talo niya si Marian Rivera, no? Si Christine Hermosa, talo niya pa yon. Si Coco Martin, talo pa talaga niya. Ha? Bakit? Sino ba yan? O ayan, no? Ngiti niya. Hindi mo niya ako magpapa-interview. Tapos kahapon na pa nanonood ako ng live, naka-orange shirt na siya, nakaharap sa dingding. Ano yun? Hoy, gano'n ka ba? Bakit niya naman pinaharap sa dingding yan? Kakahiya naman to, na ba naman yung protocol ng mga pulis at DILG na ito? Kaya nakakatawa-tawa tayo mga pulis, no? Nakakahiya kayo. Dapat si General Torre na lang dyan. Inumun tayong kape. Ang sarap. Kape Americano with shots of creamer. Okay? So, ang pag-uusapan natin, ito, ha? Si Pretty Woman. Okay? Si former Banban Mayor Alice Guo or Gu Yuping. Sabi nga ni Senator Hontiveros. Kasi po, nagkaroon po ng fallout. Ay, hindi fallout. Backlash. No? Na nabira po, no? Kinastigo si DILG Secretary Abalos at si Marbil sa ginagawa nilang photoshoot. Nag-photoshoot po sila sa isang pugante. Ayan po yan. Bakit? Kasi di ba nung nahuli nila, nagpa-photoshoot, yung MBI, nagpa-selfie, tapos ang ano pa, celebrity. Kaya nga sabi ko sa inyo, tinalo pa yung mga sila Blackpink eh. Sino bang mga nasa Blackpink? Hindi ko po kilala eh. Sino ba yung nasa BTS, no? Si Jung Suk ba yun? Jung Suk, ha? Elora? Sa BINI. Sino ba yung mga ano sa BINI? Ha? Magagandang, ano yun, ha? Pilipina daw yung mga BINI, sabi nila, no? Alam ko namang BINI, yung Binibirotcha. Oh, totoo pong may awit na ganun, ha? Huwag niyong sabihin, gawa-gawa ko lang yon. Di ba, Eduardo Cuenca? Oh. Sino pa? Talon pa niya si Ivana Alawi. Oo. Baka mag-million views din yan, di ba? Madam Ivana. Hi, Madam Ivana. Shout out. Di ba? Oh. Sana, Madam Ivana, mag 1 million views din ako sa aking video. Nakakaingit ka naman, Madam Ivana. Love you. And then, ano po yan, talaga namang mahusay si Ivana, no? Maganda at sexy pa. O, sige, batang-bata pa yan. Kay Ivana na lang kayo, kay Mrs. ako. Nakita na po ni Elora ang Mrs. ko. O, yung nagsasabing pangit ang Mrs. ko, tanongin mo si Elora. Di ba, Elora? O, ngayon, sinakay pa nila sa jet. Sinundo pa ni Abalos. Kasi bakit daw niya sinundo? Bakit daw may photoshoot? Mamaya, malalaman ninyo. O, ito, sino pong unang nagreklamo dyan, ha? Ito lang, ha? Kasi ang unang pumiyok dyan sa pagsiselfie, pagpipicture, ginawang celebrity, si former Banban Mayor, Alice Guo, ay si Senator Villanueva. Ano ang sabi niya, oh? Oh, sabi niya, called out Philippine officials for taking pictures including selfies with Guo when she was turned over by Indonesian authorities to Philippine Law Enforcement Agency. Yan po, sa balita ito ng GMA News Online, Abalos explains viral photo with Alice Guo.
Hindi po natin sasabihin dito yung sinabi ni Abalos, gagamitan natin kayo ng quote card. Ang binabasa ko lang dito ay kung sino yung unang mambabatas na pumiyok, nagreklamo sa ginawang celebrity treatment dito kay Pretty Woman. Okay? Oh, sabi ni Senator Villanueva, so unprofessional. Seriously? Do you want to take a picture with this treacherous fugitive? Oh, hoy, turon. Oh, hindi pa nadidesisyonan ang kaso ni Alice Go. Pero tinawag ni Villanueva na pugante. Di ba ganyan din ang sinabi mo kay Torre? Hindi pa pugante si Kibuloy? Oh, sige nga. Eh bakit yung isang senador namin nagsabing treacherous fugitive? Fugitive. Gago ka, turon. Bobo! Ayan, oh, di ba? Nakakahiya po kayo. Oh, nakakahiya, oh. Oh, hindi ko na sasabihin sinabi ni Hontiveros kasi mamaya may sasabihin din tayo diyan kasi quote card na lang, okay? Ngayon, ano yung backlash ngayon? No? Marami po, mamaya papakita natin sa inyo. Okay? Oh, dito sa mga quote card na ito, ano yung mga backlash? Oh, yan, tingnan ninyo. Si Hontiveros na nga, unahin na natin. Paalala, lalo na sa mga kawani ng gobyerno, si Alice Guo ay pugante. May kasong human trafficking. Hindi po yan celebrity. O, yari kayo. Kayong mga MBI dyan na nag-escort, ikaw Marbil, magpaliwanag ka din, no? O, okay? Now, mga kababayan, aside from that, sino pa yung mga bumati ko sa kanila? Oh, ito, may fall out na to. Ay, fall out, backlash. Sorry naman, hindi fall out. Lagi akong fall out eh. No? Sino pang mga bumati ko sa mga hinayupak na yan? Oh, eto. Tignan ninyo, impact leadership ito sa mga ex-account nila. Oh, si Sherwin Gatchalian. Oh, yan, tignan nyo. No less than DILG and PMP chief to fetch a small-time fugitive mayor from Jakarta. The special treatment is unusual. Ay, alam nyo na. Ikaw naman, Senator. Para namang di mo kilala si Abalos. Sa kanyang ambisyon, nagiging tambaloslos. O, gamitin natin yung kay Pusit. Yan ang mga dapat ginagamitan. Halatang halata. Pamidya. KSP kasi. Walang ginawa kundi magpamidya, papreskon. Eh, paano? Eh, may ambisyon. Meron na ngang grupong Abalos for Senator Group. Oh, nagsisimula na sila. May ambisyon maging senador. Kaya ganyan. O, sasabihin, kami ang nakahuli dyan, Kami, international collaboration yan, O, ito pa sabi ni Gatchalian. The VIP fugitive coming back to face charges in a private jet. Oh, tama sinasabi natin, di ba? Oh, ayan hindi ako nagsisinungaling. Galing sa mismong senador ninyo. Oh, the private jet is an overkill for a fugitive. Pero yung celebrity nga Daig pa ang Bini, daig pa ang BTS, daig pa ang Blackpink, daig pa si Coco Martin, daig pa si Beautiful Ibana. Madam Ibana, love you. Oh, 'di ba? At yung mga sikat pang artista, dinaig pa nga si Elon Musk O si Mark Zuckerberg, dinaig mo pa ako Ako nga di fugitive Sasakyan ko lang Honda O ikaw private jet? Puta, magkano ang gasolina niyan? Halatang halata. Kung kaya nilang i-private jet si Alice Go, malamang paano nakalabas ng bansa? Di ba? Alam nyo na ibig kong sabihin. Kasi nga, celebrity. Di ba? Abalos. Di ba? Sino nagbayad ng private jet? Ibig sabihin, libre yan. Donation, di ako maniwala mga kababayan. Taxpayers money, Abalos. Di ba? Ito, ulitin natin yung sinabi niya. The private jet is an overkill for a fugitive who evaded our laws and disobeyed official orders. Hindi naman kailangan ng VIP. Ikaw naman, Sherwin Gatchalian, parang hindi mo alam ang kalakalan sa bansa. Hoy! Ban mayor ako. Bilyones ang pera ko.
Ganon. Baka gustong makatikim ng ayuda. At baka hindi lang yun. Baka rin gustong tikman yung nag-aayuda. Private jet? Kayo ba nakasakay na ng private jet? Ako gustong gusto ko yan, Ilora. Sunduin nyo nga ako ni Tita Aurora din eh. I-hire mo, irenta mo yung kay Chavit Singson. Di ba may mga jet planes yan? Ika nga nila, "'Cause I'm leaving on the jet plane. Sakay ko si Kiboloy at Alice Go. Bahala kayo sa buhay nyo." Sikat na sikat yung kanta ni Mr. John Denver na "Living on a jet plane." Ayaw magmura, umagang-umaga, ha? Sige, kayo na lang ang magmura. Wag ako, ha? Hoy, Abalos. Mahiya ka naman. Di ba? Visit. Ang kapal pa ng mukha, mga kababayan, kasi may sasabihin siya dito. Hindi man lang siya mag-apologize. Ang kapal ng mukha mo, Abalos. Sira ka na sa akin. Wala akong pakialam. Ako, taga-Manda ako. Ilang taon na akong tumira dyan sa Manda. Hindi kita ikakampanya bilang senador kung sakaling mag-file ka ng COC, forget about it. No? Wala ka. No? Lustay ka. No? Trapong-trapo. Ha? Sabi pa ni Sherwin, doesn't make sense. Tumakas siya dahil may death threat siya dito, pero feel safe siya sa mga Filipino officials dito. Gets nyo na? Nagigets nyo yung pupuntahan natin, yung gusto nating ipunto? Di ba? Takot ka pala, may death threat ka. Pero pagdating sa mga official, feel at home ka. Bakit? Baka naman, naservisan dati. Anong sagot mo dyan, Mama Lenlen? Probably, Tokis. Tama ang punto mo. Ako nga, walang naservisan. Nasaan ba si Miyu? Nasaan yung bigotilyo? Sherwin, parang di mo naman alam ang kalakaran. Sige, eto pa, tingnan ninyo. Ayan. Sige, yung mga dilawan, ang sabi ni Leila Dilima, "Our law enforcers should show more sense than to be seen fraternizing with arrested fugitive from justice." Correct. Pag ganun pa. Peace, Ilora, Jun Relubi, Maritel. Ate Maite, Ate Beth M, peace. Para siyang si Hello Kitty. Anong masasabi mo, Lenlen? Buisit. Di ba? If they cannot stop being starstruck by Alice Guo, maybe they can apply to become part of her personal entourage. They have shown as much in their videos and selfies. Remember, always be mindful and professional in performing your functions. Pangulong Marcos! Yung sinasabi mong alter ego, yung mga alter ego mo, dito, mayayari ka. Ang alter ego mo, kasama nung gumaganon, peace daw sila, Marcos daw, nako, Marcos loyalist pala si Alice Go. Ang alter ego mo si Abalos. Si Marbil, hindi daw sila nagpa-selfie mamaya. Tandaan nyo yan. At mga kababayan, isingit natin ito. Tandaan nyo yan, picture na yan ha. Wala daw selfie. Mamaya may nagsabi niyan, wala daw nagpa-selfie. Gago. Pasensya naman. Hindi ko maiwasan. Pasensya naman kung nasira, kung nag-aalmusal kayo at napabulwak kayo ng kape. Sabi ni Teddy Bagilat, sasaw-sawan ito nung mga dilaw. Kasi mga sawsawero yan. Akala nyo naman kakampihan ko kayo.
Lahat dito tatamaan, walang kampi-kampi ngayon. Pati ang Pangulong Marcos, mabibira dito. Pasensya naman sa mga Marcos supporters and loyalists. Ha? Parang meet and greet lang ng isang balikbayan Ilora. Jun Relivit. BBM. Loyalist ako. Kaya hindi niya ako pwedeng ikulong. Pasensya na ha sa mga Marcos loyalist and supporter. Ako, admin supporter ako, but not this time. Ang sabi ko sa inyo, ang mali ay mali. Ang tama ay tama. Tama ba yan? Na sana sinabihan nyo kaagad yung mga photographer ninyo, mga vloggers ninyo, no photo please. No. Walang dapat. Media blackout pagdating sa mga ganyang larawan. Pakita nyo na lang siya sa press con ninyo tulad nung ginawa nyo, nakatingin siya sa dingding para siyang baliw dun. Oo. Pero yan tingnan nyo, nakangiti pa kayo. Saan kayo nakakita ng isang law enforcement at isang senador na hinuli nga yung fugitive, nakangiti pa, nakaganon pa, tang ina ninyo, uto-uto. Kayo lang yung uto-uto, hindi nyo kami mauuto, mga inutil. Sabi pa ni, ano ba yung sabi ni Abalos kay Alice? Parang di naman niya kilala si Alice ko. Di ba pumunta nga sila ng Thailand, Indonesia, siya nag-pick up. Pagdating doon, ikaw ba si Alice? Ikaw naman? By connection? Para bang Dan Fernandez and Cassie Ong lang ba? Ay, ang ganda ni Alice. Na-starstruck ako. Ay, alam ko na gagawin ko. Sige. Papakyut din ako. Baka magustuhan niya ako. Sabi ni Erin Tanyada, wow, private plane? This is how we treat an alleged accused for violating Philippine laws? Special treatment? Ay. Ayan. Anong sabi ni Ontiveros? Ha? We want answers, not a photoshoot. Ikaw naman, Hontiveros Baka nga naman financer nga nila yan. Matapos nyong makipagtaguan sa batas, ginawa namang pan-meet nitong... Kaya nga, na-miss nga nilang isa't isa. They miss each other. Ilang biruin mo, 6 weeks nga silang di nagkita. Ikaw naman. Di ba, Elora, Jun Relivit? Sino pa? Maritel. Ha? Kung miss mo yung na-miss nyo yung isa't isa, parang long distance relationship kayo, LDR kayo, di ba? Pag nagkita kayo, ay putya. Talagang umaalab ang init ng bawat sandali. Kulang na lang, beso-beso. Pero malay nyo. On the background. Huwag kang magsalita, huwag mo ako idawit, ha? Di ba? Ang pagkaka-arrest nitong si Alice Go, kulang na lang, red ka. Ay, malay mo nga naman nung Tiberos. Isang paalala rin sa ating mga kasamahan sa gobyerno. Hindi dapat ginagawang social event ang pag-aresto sa isang puganteng sangkot sa patong-patong na kaso ng human trafficking, money laundering, fake identity, gross misconduct, illegal recruitment, and detention at corruption. Ayan. Ito naman. Balikan natin yung mga dilaw. Yang sila Dilema, si Baligat, si Tanyada, at kung sino pa. Kung sakaling kayo nakaupo sa pwesto, at ginawa rin ng isang kasamahan nyo yan, what you gonna say? How you gonna defend them? Diba? Ano ang didepensa? Kasi po walang available non-commercial flight. Di kaya, wala po kasing commercial flight. Mali sabi ko hindi non-commercial. Wala pong available na commercial flight. Ayaw din pong isakay ng militar, kaya nag-hire na lang kami ng private jet. For security reason. Clap, clap, clap. Anong sabi ni Mama Lenlen?
Uy, wag kang ganyan, Tokis. Kakampi ko yung mga yan. O, di ba? O, labas tayo dito. O, ngayon, meron na namang isa na representative. Talagang binati ko sila. Ha? Talagang nakatikim sila. Kasi nga, siyempre, sasawsawan. O, anong sabi dito sa politiko? Trinato nilang celebrity. Flores calls out DILG, PNP, NBI for special treatment of Alice Gu. House Committee on Justice Vice Chairperson and Bukidnon Representative Jonathan Kit Flores criticized the special treatment of the authorities to Alice Gu who was linked to the illegal Pogo operation. Nagulat tayo sa kakaibang trato, no? Kay Gu Huping mula nung kunin siya ng hanggang sa mga dito sa Pilipinas. Special treatment na nangyari mula ka Jakarta hanggang sa Naiya. Panay selfie at pa-picture sila kay wanted the suspect na Gu Huping. O ayun, di ba? Tinrato nilang parang artista. Tinrato nilang celebrity. Nagpaka-fanboys at pangirl sila doon. Imbis na alagad ng batas ng Pilipinas, hindi sila nahiya sa kanilang asal. Walang kahihiyan! Hoy! NBI! Director General Santiago, kulang sa manners, kulang sa protocol. Hindi alam ng mga tauhan mo ang protocol ninyo. Oy, Marbel, ikaw pa ang simuno ng say cheese, di ba? Hinayaan ni Gu Huping hinayaan si Gu Huping na nakatalikod habang pinipinas na iya. Tila ginap siyang pang SOCMED post o campaign poster. Hinayaan magsuot ng face mask, tinakpan pati ng puting sweater, jacket ng posas. May bitbit pang Starbucks bag. Siyempre, pinagkape pa. Starbucks. Grabe! Daig pa nga si Coco Martin eh. Hi, Idol Coco Martin. Sana ma-shoutout mo naman ako. Diba? Dinaig pa niya si former President Trump. Grabe mga kababayan, kita nyo yan. Celebrity eh. Oy, Viva Max, kunin nyo na nga lang si Alice Gu. Viva Max ang puta. diba? Eto pa mga kababayan, matagal tayo dito. Marami tayo ditong quote card saka article. Kakala nyo naman ha. Eto. Si Rimulya, nagagalit. Nako. May sakit na nga yung mama, wag nyong galitin. GMA News. Rimulya wants explanation from agents in Alice Gu photos selfie. Yan, tandaan nyo ha. Si Rimulya, nagsasabing may photos and selfies. Mamaya, malalaman nyo kung sino yung nagsabi ng wala naman pong selfie at photo eh. Yan. Rimulya has instructed officials to issue show cause orders against the government agents who took photos and selfies with dismissed Banban Mayor Alice Gu. Ito sabi ni Department of Justice spokesperson Miko Clabano. The Secretary has already instructed certain officials to give a show cause order to those that are involved in these pictures for them to be given a chance to explain. Tama! The explanations will be taken into consideration. Due process will be given to them. So it's quite premature to say yet na kung ano yung magiging hatol talaga dito sa behavior ng ating mga ahente. Correct. Tama kayo. Kasi nga nagreklamo nga yung dalawang senador si Joel Villanueva at Hontiveros. Ang sabi pa ni Clabano, it was inappropriate to post the pictures. Correct. Wala kayong delikadesa. At turingan kayong alagad ng batas, mga wala kayong delikadesa. Okay? However, he maintained that Gu's return to the country was a moment that others could be proud. Oo nga, proud kami sa inyo, nahuli nyo. Dahil sa pakikipagtulungan ninyo. Pero, proud pa ba sila? Na nagpa-selfie-selfie pa? Tingnan nyo, kosing-kosi pa sila. Wala nga, hindi nga nakaposa si Alice Gu. Hindi ba kayo nahiya dyan? Para pang taga-bit-bit ka ng bag ni Alice Gu. Yan may bag pang pink. Di ba? Sabi ni Clabano, again, I would like to reiterate that they were simply expressing or celebrating the small win that they were able to get. Again, it's not an excuse for them to be posting these types of pictures or videos. Bahala ka sa buhay mo, no? Okay? Yan. So, nagagalit po si Rimulya. Which is true. Wala kayong delikadesa, mahiya kayo. Di ba? Ano naman ang sabi ng PMP, mga kababayan? Ayan na. Sabi ko sa inyo, yung backlash na yan. Ngayon, sinabi ng PMP dito, GMA News pa din. Puro GMA News ang ating article. Sorry naman, GMA News
PMP apologizes over friendly photos with Alice Gu. Oh, sige kayo, nag-apologize kayo. Hindi nyo muna inisip yung consequences ng ginawa nyo. Ngayon, oh, sige. Oh, sabi ni spokesperson PMP Colonel Jim Pajardo, kung meron mang na-open, kung meron mang hindi nagustuhan po yun ay humingi tayo ng pasensya. Oh, go F you yourself. Kasi, no, hindi muna kayo nag-isip. Sa sobrang tuwa ninyo na starstruck kayo kay Alice Gu, o baka naman may iniisip pa kayong may mahihita kayo kay Alice Gu dahil nga lumaki sa farm. Lumaki sa farm. Gumaganyan-ganyan ako, baka sabihin nyo, bangag din ako. Oh, masakit po ang bangag ko. O Lenlen, ang sabi mo? Oo nga, baka nga. Dami kayang pera sa farm. I'm sure SILG and Chief PMP ay aware naman po sa mga narinig. There was no intention on their part to offend anyone. Hey, wag mo nga kaming paglolokohin. Oh, ito pa ang depensa nila ha. It's normal for anyone siguro kapag kinukuha na ng picture na gismal naman. Bakit if does not necessary follows that parang ang pinapalabas po that are putting malice doon sa pagpo-post po ni Alice Gu with Colonel Jim Pajardo. Wanted fugitive, 'di ba? Treat her as such. Wag mo kaming palabasan ng ganito, pag nagpa-picture nagpapa-smile. Wag mo nang depensahan yung ginawa ng dalawa mong boss. Mga ogag kasi kayo. Ha? Okay? O nag-apologize sila pero gina-justify pa rin nila. Nag-apologize nga kayo pero nag-justify pa rin kayo ng mali. Anong kwenta ng apology ninyo? 'Di ba? An apology is an apology, that's it. You don't have to justify yung ginawa ng amo mo. Huwag ka na mag-explain. You already said your piece na I apologize. That's it. I don't wanna, buhusan pa ng gas. Pero dito, nagbuhos ka pa ng gas dito sa apoy. Ayan, no? It's normal for anyone siguro kapag kinukuha ng picture, nag-smile naman, but it doesn't, di ba? Gago kayo, lahat kayo, may scrutinize kayo kasi under the microscope kayo, you are a public official. Lahat ng ginagawa ninyo, mabubusisi. Tanga-tanga yung amo mo. 'Di ba? Oh, eto pa, ngayon, banat ni yung banat ni Abalos. Eto, yung nagmamatigas at makapalang muka na inyong DILG secretary. No? Lalabas lang pag meron ng ganyan. Oh, ano na nangyari Abalos doon sa sinasabi mong deepfake video ng Pangulo? Ano nangyari? Oh, DOJ, ano nangyari? May nakasuhan ba kayo? Wala. Oh, ngayon, pa-epal kayo ngayon dito. Oh. Ha? Sabi dito, I've done my best. Mission accomplished. Nadala ko po si Alice Gu. Yes! Credit sa kanya, mga kababayan. Credit kay Benhar Abalos. Ha? I've done my best. Mission accomplished. Nadala ko po si Alice Gu. And there are no special treatment. Ayon, wala daw special treatment. Mga kababayan, walang special treatment. Ano yan? Private jet. Di ba? Tapos tinakpan nyo yung poses niya. Picture-picture kayo, may Starbucks pa. Wag mo kaming lokohin. Hindi natin pinag-uusapan yung mugshot. It is before the mugshot. Before you present her with a orange shirt. Hindi yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dito na sense of entitlement celebrity, si Alice Gu, ay ang larawan na yan. Tingnan ninyo. Diba? Yung mga larawan prior to you guys presenting her to the media in an orange shirt na naka-face mask o whatever pa. Kaya wag kang manggago. Diba? Tama, mali. Mamaya, nako, may sinabi pa dito sa ibaba yung mga mambabatas. Ayan, nako, Diyos ko, wala na, Abalos. Mayayari ka dito, so you kiss your good, ambition na maging senador. Goodbye. Pasensya ka, Okay, ano lang sabi nila Barbers dito? Ito. Si Barbers saka si Fernandez. Sabi ni Barbers, if what happened in these photos indeed happened, it leaves a bad taste in the mouth because for one,
she was arrested there because she tried to escape accountability here. That is why she was cited in contempt by the Senate. Correct. She is not a celebrity. And why are these photos being shared around in the first place? Correct. Wala ngang sensitivity. Hindi nila alam yung ginagawa nila. Hindi po alam nyo. Bakit? Para lang sumikat kayo? Para sabing may na-accomplish kayo? Mga gunggong ka pala eh. Ha? O kapala. Gunggong pala kayo eh. Anong na-accomplish mo, Abalos? Nung nandyan nga, hindi nyo mahuli? Sinong nakahuli? Yung Indonesian police. Pero credit grabber ka. Ang ginawa mo lang, maiuwi. Maipresenta si Gu Huping sa media. Pero yung time na hinahanap siya, hindi nyo mahanap. Tapos sasabihin mo, mission accomplished, I've done my best. Come on. So ang best mo pala ay iuwi yung nahuling pugantes ng ibang bansa. Yun ang best mo? Wow! Kaya pala walang nangyayari sa pagkakaso sa mga naglabas ng deepfake video ng Pangulo. Ganon siya. Ayun ang best niya. Ayun ang ma-accomplish niya. Kailangan pa siguro ng mga ibang lahi ang mag-imbestiga ng deepfake video nilabas ng mga gago ng mga DDZ para may makasuhan. Di ba? Rimulya, isa ka din. Oh, mga credit grabber, mahiya naman kayo. Kala nyo hindi kayo may scrutinize? Yabang nyo para mapakita lang na may accomplish ka? Ay sabi niya, oh, I've done my best. Mission accomplished. Ulul. Hindi mo yan accomplishment. Wala kang nagawa dyan kasi nung hinahanap nyo si Alice Go, hindi nyo makita. Oh, si Kibuloy nga, hindi nyo makita. Si Bantag, hindi nyo makita? Oh, anong accomplishment? Hindi naman kayo ang nakahuli kay Gu? Anong sabi ni... Pasensya na, ha? Hindi natin maiwasan. Ha? Sabi ni Dan Fernandez, I hope we learn from this mistake. I thought their approach did not meet the expectation of our people. Maybe they use reverse psychology, try to get sympathy. No. To get her trust and confidence. But you cannot be too complacent. Ayun. Tama. 'Di ba? Mga gago eh, tapos magja-justify pa. Anong justification mo? Sinasabi niya mga kababayan, wala daw selfie. Hindi daw nangyaring mga selfie. Baka tinutukoy mo kayo hindi nag-selfie pero pinitsuran ko pa rin. Pinitsuran pa rin kayo. Pero ano to? Ha? Ayan oh. Tingnan niyo yung inset photo. 'Di ba selfie 'yan? Oh. Kaya wag mo kaming gaguhin, Abalos. O, ano pa ang depensa niya? Ha? Bakit daw sabi dito, yung photo daw nila kay Marbil na nakangiti pa sila? O, sabi niya ha, quote card na lang. Nag-request si Alice na kausapin kaming dalawa ni Chip at sinabi niya na mayroon siyang mga death threats. At inassure ko siya ni Chip na yung death threats, wag niyang alalahanin. Importante sabi niya lahat ng totoo. Tapos pinab-document namin para malinaw ito at hindi ko naman alam kung ano yung ginagawa niya. Nakaharap siya. Siyempre, nakatingin ako sa camera. Oh, tanga ka ba? Pwede mo namang sabihin doon sa nagpicture, oy, tingnan ko muna yung larawan ninyo ha. Bawal po ito. Ha? Ganon. O better yet, dapat nagpunta na lang kayo sa isang kwarto na walang media. Halatang halata naman eh. Diba? May death threats ba? Anong sabi nung iba? Akala ko ba may death threat sa buhay niya? Bakit parang kampanteng-kampante siya sa mga opisyal? O, di ba? Kung may death threats pala, bakit tumakas? Bakit tumakas kung may death threat sa buhay niya? O sa pamilya niya, bakit? Palagay mo ba, hindi ka mahahabol ng mga nagde-death threat sa'yo sa labas ng bansa natin? Ang dami kayang connection yan, lalo na pag cartel, mga mafia. Pwede kang mategi. O di ba? Ba't hindi ka nag-seek ng help sa Senado? Sabi mo kay Hontiveros, mga senators, mayroon pong death sa buhay ko. Pwede po bang protektahan nyo ako? I need protection. Kaysa naman tumakas siya. O di ba? Ayun ba may death threat? Come on. Tapos protektado nyo? Di sana kung may sense of responsibility kayo, yung sense of urgency ninyo, sensitivity ninyo, dapat sa isang kwarto without the media. Kayo lang ni Marbil, sa kayong lawyer niya kung meron man siya. Hindi. Gustong-gusto nyong ipamedya eh. Di ba? Dapat nagpamedya ka nung tapos na.
Alam nyo nang gagawin sa kanya? Hindi. Wala, Abalos. Sira ka. Tapos sasabihin mo, I done my best. Mission accomplished. Yun na yung best ninyo. Come on. God, yeah, you did your best. You sent a private jet. Hindi porket former banban mayor, hindi porket mayaman, accorded ng special treatment, accorded parang celebrity. Gunggong pala kayo eh. O, ano lang ang lintaya ngayon ulit ni Hontiveros? Kasi nga, ipinunta pala sa Tarlac itong si Gu Yuping. Eh galit na galit si Hontiveros. Anong sabi ni Hontiveros? Hontiveros, Senate should have custody of Guo. Oh, tama naman siya. Dapat sa Senado muna siya i-detain para makaharap sa hearing sa Lunes. Ginagalang ko ang karapatan ng judiciary na maglabas ng warrant, pero ang Senado ang may pinakaunang arrest warrant laban sa kanya. Oh, tama naman. 'Di ba? Ang Senado ang nag-trigger ng manhunt, Senate warrant ang bitbit ng ating law enforcement sa Jakarta. O yun naman pala eh. Senate warrant ang bitbit ng law enforcement sa Jakarta. 'Di ba? Ano bang ginawa ng Tarlac? A Tarlac court issued a warrant of arrest against Gu in connection with the Grab case. But Hontiveros said the Supreme Court case of Binay versus Sandigan Bayan was clear that criminal cases against municipal mayors falls within the exclusive jurisdiction of the Sandigan Bayan. Bakit po kaya Tarlac Court ang nag-issue? At bakit siya dinala sa Tarlac? Hiniling ko na si General Angkan ng OSA, Office of the Sergeant at Arms, ang sumunod doon para ma-monitor ang mga pangyayari doon. Eh balita ko po, latest ito turn over yata ng Tarlac sa Senado si Gu Yuping. O yan. Ngayon kung si Gu Yuping ay di magpiyansa, ibig sabihin mas gusto pa niya makulong sa PNP kaysa sa Senado? O, we need to ask why. Why does he wants to be in jail more than in the Senate detention facility? Eh syempre, alam nyo na, celebrity. Ikaw naman, Senator, parang hindi mo alam. Eh yung ngang si Abalos at saka si Marvel, ngiting-ngiti. Siyempre, proprotektahan nila. Nangako siya eh. Poprotektahan ka namin basta magsabi ka lang ng totoo. O baka nga naman may special detention cell sa doon. O, meron siyang aircon. Nakakanood pa siya ng Netflix. Di ba? Ikaw naman, Senadora. Ikaw naman, loloko mo naman ako eh. Ngayon, balik tayo kay Abalos mga kababayan. Kayo ba naniniwala walang nag-selfie? Gago to si Abalos eh. Naniniwala ba kayo na he did his best? Mission accomplished? Come on, dude. Failure ka nga. Failure ka. Failure ang kapulisan mo kasi hindi nyo mahanap si Alice Gu. Why? Why? O alam nyo na siguro ang sagot. Hindi ko na sasabihin. Di ba? Kaya nga galit na galit ang Pangulo. Galit na galit si Remulla sa BI. Di sila nag-uusap ni Tansingco. Hindi lang yan. Dami yan. Kailangan makalkal nyo yan. Kung saan talaga, ikaw Alice Go, kung gusto mong masibang sarili mo, biruin mo, ilang years kayong makukulong? 100 years yata, baka paulit-ulit ka ng buhayin, nakakulong ka pa rin eh. Di ba? Tapos itong si Abalos, mission accomplished, come on. That's not your accomplishment. Diba? O ngayon, punta tayo kay Pangulo. Si Pangulo naman, Pangulo, yung mga ano mo, alter ego mo. Please. Say cheese. Diba? Pinayagan mo ba yon, Pangulo? Ikaw ba ang nag-authorize na magpadala ng jet doon? Sige. Diba? Mali po ba yung ginawang selfie ng mga NBI? Mali po ba yung ginawang pagpapapicture ng mga alter ego mo? Ikukundina mo ba ang mga alter ego mo? Kakastiguhin mo ba sila? Ang sabi lang dyan, ano dito ang sabi? Tingnan pa natin, baka meron pa eh. Baka meron pang sinabi bago natin basahin yung pagdepensa ng Pangulo sa kanyang mga alter ego. Ayan ang ayaw natin. No, mukhang dumipensa ang ating Pangulo sa mga ogang na ito. Ito. Tingnan lang natin binabasa ko lang po yung news. Baka may idinagdag pang eksplanasyon ang Pangulo aside dito sa ginawang quote card ng impact leadership. Okay? Wala. Yun na nga yun. Yan, tingnan na natin.
Sabi ng Pangulo, on government officials who posted for a photo with Gu whooping. Well, I think that is part of the new culture. Now na nagpapakuha lagi ng kahit ano kasi ipopost nila. Tignan mo nakasama ako dito sa team na nag-arrest sa ganyan-ganyan. Bakit po yung kakilala ko? Kasama rin siya dyan. Pero sabi, bawal magpa-picture. Mabuti pa yon. Yung boss niya alam yung protocol. Pero itong mga gunggong na ito, Pangulo, dapat, hindi naman sa sinisisi kita, dapat yung itinalaga mo dyan, alam niyo ang pinagsabihan sila. You know the protocol. Diba? Ang tawag natin sa Pilipinas, we are the selfie capital of the world. Diba? Di nag-selfie, hindi mo na mapigilan ng tao na ngumiti. So they just had a selfie. I don't think there's much more to it than that. Nagpa-selfie sila. Yun nga lang, Pangulong Marcos. Hindi po masama mag-selfie. Hindi masama. It's your given privilege. Pero, maging mindful ka naman. Alam naman nila, yung kasama nila ay isang wanted fugitive. Tapos magpapaselfie ka? Ikaw ay alagad ng batas? Nakangiti ka pa? Nakangiti din yon. Para lang kayong magbabarkada? Parang hindi wanted fugitive yung nahuli nila? Di sana hindi nyo na lang nilabas yan. Ginawa nyo na lang souvenir. Di ba? Dinidepensahan kayo ng Pangulo Nag-selfie lang naman sila, pero yung impact niyan sa ibang tao, tulad ng mga dilawan, mga ilang senador, is you are justifying the celebrity status ng former Banban mayor. Treated as such siya dapat. What? Wanted fugitive. You don't have to do that. Hindi alam ng mga NBI agents na ito o ng kapulisan yung kanilang boundary. Hindi nyo alam yung inyong protocol. Hindi nyo alam yung mandato. There is always a boundaries between a professional, your job as a professional, as a law, yung nagpapatupad ng batas, kaysa doon sa personal interest. Pinaghalo nyo You don't know the demarcation line of your job and your own interest. Ngayon, maswerte kayo, may Pangulong taga-depensa sa inyo. Di ba? Kinampihan kayo ng Pangulo. Ayan. Isang lamat yan sa Pangulo. Sinalba kayo ng Pangulo ninyo. Pero hindi po ako umaayon sa inyo, Pangulong Bongbong Marcos. Don't justify what they did. Kaya yan di gagayahin lang yan. Sinabi naman ng Pangulo, mag-selfie tayo. Kayong mga NBI agent na nagpa-selfie dyan. Di ba, hinihingan kayo ng show cause order, magpaliwanag kayo, sabi ni Miko Calclabano. Di ba, sabi nga ni Rimulya, he wants a show cause order to those agents ng NBI. Yan, gamitin nyo yung sinabi ng Pangulo. Kunin nyo to impact leadership. Sabi ng Pangulo, selfie naman po, okay naman po Kasi tayo ang selfie capital of the world. Yun po, pasensya na po, pero yun naman po Natural na po sa amin. Natural na po. Okay lang po siguro yun. Kasi sabi ng Pangulo, nagpa-selfie sila. Yun. Protektado sila ng Pangulo. Okay lang magpa-selfie sa mga wanted criminal. Okay lang magpa-selfie sa mga rapist. Pag nahuli nyo si Kibuloy, magpa-selfie ka rin, Tore. Ngumiti ka din. Ganyan, nahuli ko na. Accomplishment. Pastor. Say cheese. Ganon. Di ba, Pangulo? Ang swerte ninyo. Meron kayong Pangulong dumedepensa sa kagaguhan ninyo. Meron kayong Pangulo na dumedepensa sa kagaguhan ninyo na hindi nyo alam yung demarcation line o yung boundary nyo ng trabaho ninyo kaysa sa inyong personal interest. Di ba? Ngayon lang ako nakita ng Di ba? Para lang silang pupunta sa picnic. Putang ina. Pero, akaswerte ninyo. Napakaswerte ninyo. You have the president that protects you. Yan. Yan motivation yan.
Ha? Kaya ang mga pulis, ang mga NBI agents, lahat po ng sa otoridad, ha? Pag nakahuli kayo ng mga wanted, nakahuli kayo ng mga kriminal, magpa-selfie kayo at ngumiti-ngiti kayo. Huwag niyong pusasan. Oo, wag. Pa-selfie muna. Kasi pang vlog to eh. Pang content. Yan pang views. Pang Instagram ko, pang TikTok ko, pang X ko. Nahuli ko. Wanted, drug lord. Lagyan mo ng caption. Biggest accomplishment. Ganon. Bakit? Okay lang yan. Protektado kami ng Pangulo. Sinabi ng Pangulo, tinan mo, diba? Nagpa-selfie lang naman. Okay lang yan. Okay lang yan. Wag niyo nang wag niyo nang batikusin. Kayo naman, binabatikos niyo. Okay lang sa presidente yan. Kayo namang mga dilawan, wag kayong batikos ng batikos. Karapatan din naman siguro nila yan. It's a given right or privilege yata. Privilege din na magpa-selfie sa mga pugante. Kaya dyan sa Kojic, pag nahuli si Kibuloy, magpa-selfie kayo. Kayong 12,000, 2,000, 12 tuloy mo, sorry. Kayong 2,000 na pulis o 3,000 na pulis dyan, pag nahuli nyo si Kibuloy, ang gawin ninyo, group hug. Picture. Tingin. Dito. Waki. Diba? Ang galing. Diba, Pangulong Marcos? Galing, ha? Nakita nyo, hindi sila pinagalitan ng Pangulo. Kaya okay lang. Okay lang mag-selfie. Kasi normal na eh. Tayo nga ang selfie capital of the world. Oo. Tayo rin ang mga gago capital of the world. Mga konsentidor. Yan kinonsinti Magalit na kayo kung magalit kayo sa akin. Saan dito sa statement ng Pangulo na kinundi na niya ang ginawa ng mga agent na ito? Sa akin, yung sinabi niya, konsentidor siya. Sorry. Magalit kayo kung magalit kayo. Be sensitive naman. Kayong mga agent. Biruin nyo, hindi nyo na nga pinusasan, Walang posa sa loob ng kotse, kung gago si Alice Go, kung pinagkakarati-karati kayo niyan, edi dedo kayo. Ginastify pa ng Pangulo yung ginawa ninyo. Okay lang yan, mag-selfie kayo, karapatan nyo naman yan. Pero hindi nila alintana sino yung kaselfie nila. They are not mindful. Kasi because what? Natutuwa sila. Accomplishment na yan. Sabi nga ni Abalos, diba? Yung alter ego, konsentidor. Sino yung pinuno? Konsentidor. Pasensya Pasensya. Dito, hindi ako umaayon sa... Ang ine-expect ko kay Pangulo is better than this. Kailangan niyang i-voice out. Pagalitan itong mga to. I-call out niya sila, mali ang ginawa ninyo. Instead na maging seryoso kayo dyan, pusasan nyo yan dahil wanted yan, pinaghahanap nyo, hindi nyo nga nakita, iba ang nakahuli pero tuwan-tuwa pa kayo. Diba? Siguro tuwan-tuwa sila dahil di na sila maghihirap maghanap. Ano naman ang karapatan yung sabihin yung accomplishment nyo yan? Wala. Ang na-accomplish ninyo ay magpa-selfie. Pero naprotektahan kayo na siyempre, tao ng Pangulo yung mga yan. Under niya yan DOJ yan Poprotektahan niya yan. Pero there is a time that you have to call them out or protect them. In this case, hindi ako sang-ayon. Sorry naman. Mali is mali. Bahala kayo. Yung pong aking opinion. Huwag nyo nang idahilan na selfie capital ang Pilipinas. Sige. Pero given the sensitivity of this particular event, hindi tama. Diba? Maging sensitive naman kayo. Magkaroon naman kayo ng delikadesa. Parang tingin dito ng tao, you are coddling, you are in one with the wanted fugitive. Yung po yan. Napakabobo nyo naman. Pasensya na nabira natin ng Pangulo. Dalaw pa lang ang beses na yan. Wala naman akong pake kung ayaw nyong tanggapin. Siguro may iba kayong opinion, pero yun po yung opinion ko. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.